Good morning, Pilipinas. 10:15 na. Ibig sabihin, face the people na. Yes, gawin na po nating daily habit ito. Tandaan, anong oras? 10:15. Kailan? Araw-araw. 10:15 araw-araw. Parang Monday to Friday. Very good. Yay! Morning, Diba? teacher. Mga pare ko, samahan na si Mrs. sa pagtutok sa TV at lang hindi kayo mahuli sa issue natin ngayong umaga. At dapat, from start to finish, nakatutok kayo ha dahil meron tayong pampahappy na mga bonggang mga premyo sa ating Face It, Win It promo! O eto na, sigurado ako na maraming magkakapitbahay ang makaka-relate sa magiging harapan natin today. Oo, tama ka dyan, Jelly. Kaya go-go na ako sa taong bayan na magkakapit-bahay dahil magkakadikit sila para tayo ay makipagharapan na rin. Okay, at syempre sa Bye. lahat ng klase ng hinaharap nating problema, lagi natin silang kasama. Ang mga masahang gabay ng taong bayan, Attorney Karen Jimeno, Dr. Camille Garcia, at si Father Sunny Merida. Silang mahal nating Konsensya ng Bayan. Okay, everybody's ready. Let's do this. Edu? Okay mga pare ko, handa na ba kayo? Ang mga kumare namin dito, ready na ba kayo? Kung ganon, harapan na dito sa Face the People! Sabi ni Jelly kanina, siguradong makaka-relate ang mga magkakapitbahay sa pag-uusapan natin. Kasi, nabalitaan ko na ito raw 3 misis na haharap dito ngayon, magkakapitbahay. Pero hindi nagkakasundo. Correct. Sabi nung isa, dugyot daw ang kapitbahay niya. At yung isa naman, maingay daw, lalo na kapag naglalambingan. Naglalabing-labing. Naku, pati ba naman yun naririnig? Sobra naman yan. Sobra ba? Nako, ay alamin na lang natin sa kanya kung ano-ano pa ang hindi nila pinagkakasunduan. Halos araw-araw daw sila kumakbangayan. Ano bang kwento mo, Jocelyn Deliran? Humarap ka na! Prangkahang tanong, Jocelyn. Gaano ba talaga kadugyot ang mga kapitbahay mo? Nandyan lang po sa sahig. Doon sila? Oh, hindi doon sa bawal, kundi doon po sa sahig lang po. Sino kapitbahay to? Si Ate Bibi po, tsaka si Ate Mylene. Wait, sandali. Kasi sharing ba kayo dun sa banyo? Opo. Okay. Eh, paano daw kasi lahat daw pinakakialaman mo? Eh, paano po hindi makikialaman? Nagmamalasakit lang po ako sa mga bata. Eh, tapos ngayon, gusto ko lang naman po mangyari, tuwing papasok ako ng banyo, gusto ko naman, malinis naman yung banyo. Hindi naman yung tuwing... Wala namang ay, dapat naman talagang malinis eh. Sabi Oo. nga, is that asking too much? Oo. Yun lang naman, di ba? I-share na nga Share. kayo. Sandali, gaano kalayo ba ang tinitirhan ninyo? Malapit lang po, parang isang ano lang po, parang mga 3 lakad lang po. 3 lakad lang. Okay, well, Jel, kinunan ng video ng ating staff ang lugar ni Yan, Jocelyn. para makita natin. Para makita at maintindihan po natin yung sinasabi po ni Jocelyn. O, sige, tingnan natin. Playback tayo. Jocelyn, ito nakikita namin. Ayan. Anong dyan ang bahay mo? Ayun po, yung nakaupo po ako. Ikaw yun ikaw nakaupo. yun. Tapos ito, kaninong bahay to? Ito po yung kina Mylene, yung may hagdanan. Kila Maylin yung hagdanan. Ang taas, kanino? Yun po, kasi kila Mylene po yun sa taas po. Yung sa baba, Yung si Ate Bibi po sa baba. So, si Baby sa baba, si Maylin sa taas. Opo. Ayan si Maylin. Opo, yan sa taas po. Ay, ano to? Ito po yung banyo. Ayan yung banyo. yun ang banyo. Yung banyong kontrobersyal, oh. Okay. Okay. Ano to? Kasi kanal po yan sa ilalim. Kanan. So, diretso sa kanan ng dumi. Opo. Tapos po, lahat ng kung anong meron doon na lang po tinatapon sa kanal. Parang Ganun kababuyan din. po ang ginagawa. Di kadugyutan pong makikita. Ano ba yung amoy na inyong naaamoy sa araw-araw? Kung Ay, yung- basura, yung dumi, lahat tinatapon doon? Opo, yung amoy po, parang hindi mo maatim lahat yung anong amoy eh. Kasi amoy amoy lahat-lahat na lang po.
Teka muna, ilan ba ang mga bata dyan? Ikaw may anak ka ba? Wala po. Ah, wala. So, si Maylene, may mga kasama siyang bata. Opo. Ilan ang mga anak niya? 7 po. 7? Oh, ang dami. Doon sa baba kila baby, Bali 8 po. ala. Ay, so ang dami pala kayong Ilan nagsishare. kayo nagsishare doon sa banyo na yon? Bali 3 pamilya po. Ano yan? 23? Sa Tama iisang ba? banyo. 23? Eh, sino naman yung sinasabi mong maingay? Si Maylin po, yung siya po Sa taas? Opo, sa taas po. Okay. Kasi po, pagdating po sa yung magdating yung asawa niya galing sa trabaho, yung di po ba maghaharutan sila, pagkatapos mga ilang oras, yung haligikan na, yung parang, di ko alam kung na o kung Ano pati yun? braso, pinapasok na doon. Kasi pati bahay Bago naaalog eh. Kung narinig mo, syempre narinig ng mga bata. Oh, syempre. Oo, definitely. At gaano kadalas mong naririnig? Halos gabi-gabi po yun. Tapos Ulo? madaling araw na po matatapos. Pagkatapos nun, Gabi-gabi? Parehong tunog? pagkatapos Pag nun, madaling araw nga eh. Long playing? pagkatapos mga alas 3, Marathon. bababa, pagkatapos hihingi ng tubig na mainit sa akin. Aba, hihingi pa ng mainit na tubig. Para saan? Eh, sabi ko naman, sige pagbibigyan ko kayo, baka naman mapasma kayo dahil pagod na pagod kayo sa Edu, tawan-tawa ka, ha? Hindi, kasi maganda ka yun eh. Habang sila naglalambingan, pagkatapos ng lahat, bababa, dito pa hihingi ng mainit na Mainit. tubig, di ba? So wala ka ng karapatan magreklamo. Ikaw din kasi Eh, yung kasabot ka doon sa krimen. Hindi ba, inireklamo ko din sa kanya po, dagdag din doon, yung basura nila. Eh, po, So, mas concern mo yung kalinisan ng kapaligiran. Oh, syempre naman po. Eh, kasi galing po ako sa malinis na pamilya. So, yung mga basura, ano nangyari? Eh, yung basura, hahagis dyan sa may baba ng hagdan nila, idadamputin ko naman. Sabi ng asawa ko, eh, ba't hindi mo ibato dun sa taas? Oo nga. Eh, sabi ko, para ano naman yun, para ibato mo, pag-away ka lang naman. Di, siyempre, ano ko na lang, ilagay ko na lang sa sako para, sabi ko, ayan na yung basura nyo, itapon nyo na lang na maayos yan. Eh, yung gagawin naman, itatapon din sa kanal. Sila ba nakakausap mo rin ng yung ano naman, kalmado? Opo, nasasabihan ko po sila na, kung para hindi tayo mag-away, di ayusin na lang natin. Ano sabi nila? Sabi nila, masyado kang pakailamera, basura namin to. Huwag mo pakailaman kami kasi sarili mo pakailaman mo. Ay na nga. Ewan ko batin. Ganun. Ano masasabi ng taong bayan? O ito na nga, nag-aaway-away ang tatlong magkakapit-bahay dahil sa basura at yung baho ng kapaligiran. O, taong bayan, sino dito ang guilty? Guilty agad eh, no? Sino dito ngayon ang may maibibigay na opinion? Parikoy, mga parikoy. Ito muna. Yan. Ito mukhang barangay captain to eh. Halika pare. Halika, Kapitan. Kapitan, halika. I'm sure nakaka-relate ang marami nga dito, no? Kasi po, una-una sa barangay po akong tatrabaho. Ayan! Yun, mismo, sakto. Tama-tama yung narinig ko. Kailangan nyo muna talagang isang guni sa barangay para mabigyan sila ng patawag para doon nyo na ho pag-usapan kung ano talaga nararapat na gawin. Kasi unang-una, yung kalinisan niya talaga, hindi lang kayo madadamay dyan, pati yung buong mga bata ron, hindi lang sa inyong bahay, kundi sa kapaligiran. O ito na ang ating tanong. Dugyot at maingay daw ang mga kapitbahay ni Jocelyn. Ano maganda niyang gawin? Umalis na sa lugar nila o magtiis na lang? Gamit ang inyong vote pad, press A for umalis na or B for magtiis. Vote na, taong bayan. A, umalis. B, magtiis. Tingnan natin ang resulta sa unang round ng ating botohan. 68% na nagsabing umalis ka na daw. At 32% na nagsabing magtiis. Ganon, alis na lang, Jelly. Ewan ko. Dugyot daw siya, ang sabi ni Jocelyn, at lagi pa raw nag-aamok ang kanyang asawa. Ay, ano ito? Remer, baby, Camacho, humarap ka na. Kapal ng mukha mo. Sinungaling ka. Ang kapal ko ng... Ang kapal ng mukha mo. Pares lang naman tayo. Eh, bakit ba tayo mo tanggapin? Bakit? Pares lang naman tayo doon. Kung dugyot ako, mas dugyot ka pa. Dugyot din daw si Jocelyn at hindi lang daw si baby ang dugyot, sabi niya. Sino pa kaya ang mga dugyot? Nako, alamin natin sa Face the People, pagbalik namin. Totoo ba na talagang yung paglalabing-labing nyo ni Mister, naririnig ng kapitbahay? Opo, sinasadya po namin niya para
Baby na sinasabi ni Jocelyn Dugyot. Pero ang sabi ni Baby, pareho lang daw sila ni Jocelyn Dugyot. Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit ganun? Eh siya rin po, nagtatapon rin po siya sa kanal. Hindi lang naman po kami. Oh, hindi lang naman pala Parehas sila. lang naman po eh. Ikaw din daw, nagtatapon ka daw sa kanal. Hindi naman sa akin na basura yun eh. Sa'yo din yun. Pero tinatapon mo pa rin sa kanal. Alin ka. Yung asawa ko po nagtapon, hindi po ako. Ah, hindi ikaw. Bahay niyo pa rin yun. Why? sa bahay niyo. Basura nila Maylin yun eh. Sandali nga. Nagtuturoan tayo. Bakit ba kayo nagtatapon ng basura sa kanal? Bakit kayo nag-iiwan ng basura tapos yung dumi ng mga bata o dumi ng hindi nililinis ang banyo? Share naman kayo doon. Anong masasabi mo? Ay, naglilinis naman po ako. Kaso lang po talaga, sa dami ko pong inaasikaso, naglalabada po para makakapakain sa mga anak ko. Eh, pagdating ko po, saka ako naglilinis naman uli ng bahay, tsaka yung CR po namin. So, anong ginagawa ng asawa mo? Andun po, nag-ano din sa Anong- bahay kasi wala pong hanap buhay. Oh, di siya maglinis? O mag-share oo kayo. nga. Kasi alam ka naman nabubuhay kayo sa mundo, ibang tao naglilinis ng kalat nyo. Eh, wala nang trabaho, di maglinis. Tapos ito pa ang anak nyo. Iiyasa na lang natin sa ibang tao. Dahil matanong ko lang kung, halimbawa nasa labas ka, naglalaba ka, ano bang ginagawa ng asawa mo habang wala ka sa bahay? Siya po nag-aalaga ng mga anak namin. Ilan ba anak ninyo? Ito po. Yung iba po nag-aaral. Ilan taon ang pinakamatanda, ilan taon ang pinakabata? Yung isa po, yung panganay 19, yung isa 15. O, so bakit hindi yung 19, alagaan yung 15, alagaan yung 8, alagaan yung 7? Nag-aaral Bakit pa ba? Ba't ayaw nyo magtulungan? Kasi ang hirap gumising sa umaga at ganun pa rin ang patakaran doon sa tatatlong bahay lang naman kayo. Hindi nyo ba minsan gusto ipag-usapan nyo na lang para magkaroon ng... Magkaroon tayo ng pag Monday, regulasyon. Eto, pag Monday, ikaw kayo maglilinis. Tuesday, ikaw naman. Toka-toka, ganon. no? Toka-toka. Oo. Yun po sana eh. Kaso eh, masyado po talagang pakialamera to eh. Masyado pong nakikialam sa buhay namin eh. Matutuwa ka ba sa makikita mo ng gano'n, maapakan mo pa, sisigaw ka, ay, salamat, nakaapak ako ng swerte. Eh, swerte naman yun eh. Baby, ba't ba ibang nagsasabi na minsan yung asawa mo, yung sinasabi mo walang trabaho na paminsan-minsan may mga binibenta, eh, lagi nag-aamok. At lagi nga raw kayong nag-aaway. Opo, nag-away po kami 3 beses sa isang linggo po. May schedule, ah. May schedule talaga. Talaga. Oh, mahal, okay ka na? Halika, away na tayo, parang ganon. De, bakit So, kayo tatlong lagi beses din nag-aaway? sila mag-away ni Jocelyn. So, busy? May 1 day na day off. 3 days sila, Jocelyn, 3 days. May day yung off. linggo, Peace. magsisimba. Okay, de bakit nga kayo lagi nag-aaway ni Mister? Pag ano po, kasi minsan po, yung wala kami papakain sa mga anak ko, ano naman po ang gagawin ko? Sabi ko gano'n, naglalabada na nga lang ako para mapakain sana. Tulungan mo naman ako. Tapos tumatakbo ka raw. Papunta sa bahay ni Jocelyn habang hinahabol ka ng mister mo ng kutsilyo. Isang beses lang po. Ay, isa lang. Isa lang naman pala. Okay naman. Oo, okay naman. Isa lang beses naman. Ay, pala. bakit ka naman hinabol na may dala siyang palaksak? Eh, mabunga nga po eh. Sino? Binubungangaan ko yung asawa ko kasi nga po yung hirap namin. Ano po yung Kahit ipapakain ko na, sa mga di ba, anak ko? habulin ka ng Kaya po saksak. hinahabol niya ako ng itak, nagagalit sa akin. Hinahabol ka ng itak? Opo. Okay, kanina sinabi kutsilyo lang. Ito, Oo, itak may naman itak pala, pala. mas malala pala, Itak po. pasensya. Hindi, pero kahit anong pagbunganga mo, Oo nga. asawa mo yan eh. Hindi ka dapat hinahabol na may hawak siyang itak. Nagagalit na po sa akin. Palitan namin kasi panay din daw ang inom ng asawa mo. Pag nayaya po, Pag niyaya, sino yung nagyayaya? barkada po. Gano'ng kadala siya niyayaya? Yung 3 totoo. times a week din. Hindi naman po, minsan ano lang po. Yun, Once a week. Ay, 3 araw. Ha? 3 araw sa isang linggo, niyayaya ng barkada mo 3 uminom. times a week din. Oo, 3 times a week. Alam mo, uso sa inyo ang 3 times a week, ha? Oo nga. Totoo bang meron kang isang anak na nakagat ng aso? Mayroon po, at 4 na taon po. Bakit? Paano siya nakagat ng aso? Yung aso po kasi ni Miley, doon sa may pintuan po doon nakatali. Eh dumaan yung po anak ko kasi bata po maglalaro eh. Tapos nakagat siya ng Opo, aso. hanggang ngayon po hindi pa namin napapaturukan talaga. Opo. Ilang linggo na nakakalipas? 2 na po. Hanggang ngayon hindi po namin mapaturukan dahil sa hirap po ng buhay Hindi. talaga. Siya ang pinakamatagal sa lugar nila na hindi rin kasundo ni Jocelyn. Dahil daw nuknukan siya ng ingay. Naku, ito na yung sinasabi sa atin ni Jocelyn. Pati raw ang paglalabing-labing nilang mag-asawa, dinig ng kapitbahay. Naku, totoo ba ito, Maylin? Hara, humarap ka na.
Totoo ba na talagang yung paglalabing-labing nyo ni Mister, naririnig ng kapitbahay? Opo, sinasadya po namin niya para mahingit sila. Alaka! Ano? Sinasadya? Woo! Sinasadya da! Nakakaloka. Ang problema nga, hindi naman kami Ay, basta naiingit. walang sumasakay sa'yo, kaya ingatera ka. Oh, ay, hindi rin magsasakay daw naman, kayo sobra-sobra magkasundo nitong naman. si Baby, hindi lang si Jocelyn. Opo, masyado siyang dugyot sa inodoro po, sa CR. So pareho rin ang reklamo mo sa reklamo ni Jocelyn. Opo. Pero, yung aso mo, kinagat yung anak niya. Ikaw ba, tinulungan mo siya? Hindi po. Bakit? Kasi hindi ko naman po kasalanan yung kasalanan niya kasi... Kanino yung aso? Kanino yung aso? Aso ko po yun. Sino kumagat? Yung aso mo? Aso ko po. Sino Paano kinagat? Yung anak niya? Opo. Pero yung aso ay sa'yo. Opo. Responsibilidad mo yun. Bakit ba may aso ka doon? Diyos ko, ang dami-dami nyo na nga. Nagdagdag pa kayo ng aso. Kasi po, kaya po ako nagtali ng aso doon sa harapan namin sa may hagdanan po. Kasi yung asawa niyan, isa pong magnanakaw. Ay, hindi po totoo yan. Yung anak niya po, bininta na yung Ano, hindi baby po. maging totoo? May Totoo nagsabi yan. sa akin, no? May nakakita. Oh, may nakakita po sa akin talaga. na asawa Paano, niya ano to, nanakaw. Okay. Okay, na to. Paano mo naman nasabi na yung asawa niya? Hindi, yung kapitbahay ko po, doon mismo dinala, nagsumbong din naman sa akin. Akala niya, yung pinagbintahan niya, hindi magsusumbong sa akin. Nagbenta yung asawa niya. Yung asawa niya nagdala sa kapitbahay niyo. Opo. May pruweba pala. Hindi po. Pinakalakal po ng Paano anak hindi niya. totoo? Nagsabi nakakita naman eh. sa Ayun, akin. si Jocelyn, nakita niya eh. Sinungaling. Ano sinungaling? May nagsabi Ay, sa akin. nagsabi ni Jocelyn eh. Pare-parehas lang kayo. Bininta sa akin ng anak mo, tinanggihan ko. Pare-parehas lang kayo. So tama. Okay. Tama. Sino ang anak ito? Para maliwanag sa kanya. Sinong anak? Po. Yung si nagbenta. Dinala sa asawa niya, ay dinala din pala kay Jocelyn. Opo, bininta po sa akin. Hindi ko po sinunggaban. So totoo. Ibig sabihin, yung asawa mo, binili niya. Binili Hindi niya. po, binenta Tapos binenta niya sa iba. Kay Jocelyn po. Ganito ba kayong tatlo? Oo nga. Nahilo kami. Tuwing Sumakit nag-aaway ulo ko kayo? dito Opo, sa'yo. ganito po kami talaga magsasagutan tatlo. Kung ganito, baka ako pa yung nagtatatakbo na binilang itak. Kaya Then, naman alam mo, pala, nakakakurta Hindi nyo ba talaga. naisip pagkakadikit yung mga bahay ninyo? Ang sarap siguro yung araw-araw. Mare, good morning, kumusta? Halika, pagtulungan natin to. Ano Halika, ba luto ulan nyo tayo ngayong sabay-sabay. araw-araw? Pwede naman ganun, ano, kaysa Ay, nagtatalakan. hindi nga po eh. Ha? Dapat nagdadamayan kayo, hindi nagbabangayan. Kaya Tama kasi si ba Tim. minsan may kanya-kanya tayo Oo, sa lang. ingan. Naisipan mong sadyain yung pag-iingay kapag kayo ay naglabing-labing. Pinag-usapan ninyo mag-asawa yan? Opo. Te, sabi ng taong bayan, exhibitionist ka daw. Gaano ba kalakas yung ingay? Hindi ako nag-request doon, nasa likod ko. Ano ba naman yung mga kumari mo? So, ginagawa nyo lang para maingit ang tao. Opo. Paano kasi po? Inglaterra yan masyado. O kaya Kasi nga. walang sa kanya, hindi Ang tanong asawa nga, niya. Kasi palibasa, hindi siya mahal ng asawa niya. paano hindi mahal? Paano mo alam hindi siya mahal ng asawa niya? Pagkain niya Kasi lang lagi po sinusubo sa ko sa kanya akin. wala. Lagi nasa stay-in. O syempre, Stay in, ako, syempre. Stay in Paano na siya eh. kikita? Kaya Alam nga stay in nga naman eh. Wala. maghahanap buhay para sa inyo. Siyempre, para sa pamilya namin. Ito na, tuloy-tuloy tayo, taong bayan. Second round ng ating botohan. Ito ang tanong namin sa inyo. Dugyot at maingay na kapitbahay ni Jocelyn, ano ba ang maganda niyang gawin? Umalis na sa lugar nila o magtiis na lang? Gamit ang inyong vote pad, press A for A, umalis na, or B for magtiis. Vote na, taong bayan. At eto na ang resulta. Second round, tignan nga natin. Paalisin ka ba o magtiis ka na lang? 69% ang nagsabing umalis ka na, Jocelyn, at 31% ang nagsabing magtiis. Hindi ako diniwala doon sa pagtiis. Hindi ba? Hindi pwede. Hindi pwedeng magtiis. Hindi pwede. Kailangan may mangyaring pagbabago. Lagi raw siyang nag-aamok at hinahabol ng kutsilyo si Baby. Bakit kaya? Rodolfo Nonoy Camacho, Parigoy, humarap ka na! Noy, nag-aamok mo nga ba? Minsan po, Inamin mo?
Okay, mga kaibigan, inamin na po ni paring Nonoy na minsan po siya'y nag-aamok. Alamin po natin kung bakit sa pagbabalik po ng Face the People. Para ako na-audio-kan eh. Gawin mo to. Nauudyukan! O, ito na. Mylene, prangkahang tanong. Oo o hindi lang ang isasagot mo dito, ha? Base sa aming research, nung akitin ka ni Nonoy, may nangyari ba sa inyo? Meron po. Okay, minsan lang daw nag-aamok si Nonoy. Bakit mo hinahabol yung misis mo ng itak? Kasi po, ang ano ko sa asawa ko, kasi galing ako sa kaibigan ko, nagiinuman kami. Okay. Ngayon, pagdating ko sa bahay, lagi ko kinaaway nito. Dahil wala ko dalang pera. O kasi wala ka Opo. buhay. Tapos nagiinom-inom ka lang doon sa mga barkada mo. Pero matanong ko lang, dala-dala mo yung itak na yan. Kung naabutan mo yung asawa mo, ano gagawin mo? Hindi po sa akin po, panakot ko lang po yan para maano sa akin yung asawa ko. Pero, Bakit mo kailangan takutin? Eh, paano kung nadaba ka, natamaan siya, nagkamali ka ng ano, nawala ka sa sarili, ano, paano mangyayari? Dahil lalong nawala ng amay mga Pero anak mo. nasa ano ko naman po na hindi ko magawa sa pamilya ko. Mahal ko asawa ko Eh eh. na, umabot ka nga sa Mahal- putong hinabol mo siya ng itak dahil nakainom ka eh. sandali, bakit hindi nyo maayos ang mga kaganapan doon sa inyong lugar? I mean, nandiyan ka kasi si baby nga daw naglalaba araw-araw, ikaw naiiwan sa bahay, kasama mo yung mga anak mo. Bakit di ka tumulong sa paglilinis, sa pag-aalaga, sa paglilinis din nung kubeta? Eh, naayos ko naman po yung ano ng mga bata. Minsan pag sinabi ng bata, ko, eh may tao sa CR hindi naaabot yung bata. Kaya kung minsan yung dumi ng bata, hindi ko mabuhusan ng maayos eh. Marami kong anak na inaasikaso po. Hindi mo nabuhusan mo na nga minsan eh, hindi mo mabuhusan na maayos. O di, ano ba, ilang minuto ba para magbuhus ulit? Eh, nagawa mo nga isang beses eh. Di, Lagi ko naman po binubuhusan eh. Oh. Ang nakita lang kasi ni Jocelyn, may natira konti. Okay, may tatanong ko sa'yo. Minsan daw, umakyat ka sa bahay ni Mylene nung wala yung kanyang asawa. Anong ginawa mo ron? Lagi ako na, para kang na-audio ka na, ganun mo si Mylene kasi mahalinghing pagka gumagawa sila eh. Ingingay eh. Para akong ano eh. Para akong, Nagbubuisit ka. para akong na-audio ka eh. Gawin mo to. Nauudyukan! O, ito na. Mylene, prangkahang tanong. Oo o hindi lang ang isasagot mo dito, ha? Base sa aming research, nung akitin ka ni Nonoy, may nangyari ba sa inyo? Meron po. Mas makapal ang mukha mo kasi mas maganda ako Makapal sa'yo. ang mukha mo. Kaya naalim Inamin ni na Mylene at Nonoy na minsan ngang may nangyari sa kanila. Ano kaya masasabi rito ng kinakasama ni Mylene na si Tirso Ehara? Pare ko'y humarap ka na! Ikaw ano inausan? Sorry. Gusto mo palit tayo upuan? Dito. Sabi na lang tayo, tatakot ako Ganito eh. lang ha. Ito lang gusto ko si Balaman. Bakit mo pinayagan may mangyari? Alam mo, dikting lang ang pagitan ng inyong tinitiraan. kasi ano po siya, lasing po siya. Lasing siya! Ikaw, hindi ka naman lasing. Eh, pinagbigyan ko lang po yung hinahanap niya. Bakit mo kailangan pagbigyan? Eh, may asawa ka. Kasi yung kasal... Kasal kayo, di ba? Opo. Kasal din kayo, di ba? Opo. Ilang beses bang may nangyari sa inyo ni Isang Nonoy? beses lang po, yung taon po nung birthday ng anak ko. At birthday ng anak mo, nakuha mong gawin yun. Oo, ano ba yan? Nandun ang anak mo sa taas? Tulog na po sila. Paring Tirso, paano mo nalaman na may nangyari kay Mylene at kay Nonoy? May nakapagsabi sa akin yung anak ko na may edad na 12 anyos. Anak mo nagsabi. Ibig sabihin, sabi mo tulog ang mga bata. Eh, ba't alam ng anak Yung mo? tatlong maliliit lang po yung tulog. So, okay lang malaman ng mga mas matatanda na... Yung matatanda ko po, bumaba po.
Alam ng mga anak mo na may nangyari sa inyo ni Nonoy habang may asawa ka? Anong klase kang ina? Klase kang Yun ina. ang dugyot! Oo. Yun ang dugyot! Oo, talaga, yung ugali. Dugyot. Okay, Tirso, nasaan ka ng mga panahon na yun? Sa trabaho po, ma'am eh. Naku, nagtatrabaho ang asawa mo. Baby, nung nalaman mo, si Nonoy ba humingi ng tawad sa'yo? Siya ba sinabi na, halika, Ngayon wala ba umalis na nalaman? tayo sa lugar Ngayon na ko ito. lang po nalaman. Ngayon lang po. Ngayon lang, ngayon Opo. dito sa Face the People. Opo, ngayon ko lang po nalaman to. Ang kakapal po ng mga mukha eh. Attorney Jimeno, ang reklamo ni Jocelyn Dugyot daw si Baby at maingay naman to si Maylene, pwede pa siya magsampa ng kaso laban sa kanila. At ano yung tawag sa kaso nito? Yun yung gusto kong paalam dito kay Jocelyn. Kasi sabi mo, 2 taon ka na nagtitiis sa ganitong kondisyon. Sa totoo lang, hindi mo kailangan umalis at hindi mo rin kailangan magtiis. Kasi sa batas natin, meron tayong tinatawag na nuisance. Or ito yung batas natin na pinagbabawal ang tinatawag nating perwisyo. Dito muna tayo kala Baby. Yung pagiging madumi nila, nakakapangamba ito sa kalusugan at saka dun sa kalinisan. So, pwede mo silang ireklamo doon. Ngayon, dito naman tayo sa kapitbahay nila. Yung pag-iingay nila, pag nagtatalik kayo, kasama rin yan sa tinatawag na perwisyo or private nuisance. Kahit natunog lang yan. Basta kasi sa batas natin, nakakairita, nakakastorbo, nuisance din yan. Pwede kang magpatawag una-una sa barangay. Pwede rin yung mismong police. Kaya talagang marami kayong kailangan ayusin. Siguro simulan nyo kahit na hindi pa kayo lumapit sa barangay, sa inyo muna mag-usap-usap kayo kung paano nyo babaguhin yung kondisyon ninyo. Dami pa sana namin gustong tanungin, pero siguro nga, gusto namin na talaga magkaayos-ayos sila, sina Jocelyn, Baby at Maylene, pati na rin sina Nonoy at Tirso. Kaya oras na para ipakausap na natin sila sa ating konsensya ng bayan. Makapagdesisyon sana na maayos to si Jocelyn, alis pa siya sa lugar nila o magtitiis na lang sa mga kapitbahay niya. Yun ang ating alamin sa pagbabalik lang. Face the People. May tagang buhay ngayon eh. Pero lalaki pa rin tayo eh. Kahit ako, nawawalan ako trabaho eh. Pero ginagawa ko ng paraan. At maghahanap ako trabaho. Walang trabahong masyadong mababa para sa akin. Kung yan po ang magpapakain sa aking mga anak at sa aking pamilya. So Nonoy, mabuti bang bumukod na kayo? Baka ito na yung maging rason din na para talagang agresibo kang maghanap ng trabaho. Na kailangan mapalayo po sila para hindi na maulit. Kasi pag malapit, kahit iniiwasan, ngunit kuminsan ay nalalasing, nawawala sa isip, kaya nangyayari ulit. No, pag ang nagbe-birthday, 8 years old, birthday party ng bata yun. Hindi kasamang matanda na nagiinuman. Walang usap-usap na ang ating mga bisita sa pangunguna ng konsyensya ng bayan. At oras na para malaman natin ang kanilang final advice, attorney. So, unang-una, Jocelyn, alam mo na ngayon na hindi mo kailangan tiisin yung maduming kondisyon na tinitirahan ninyo. Pangalawa, yung nangyari sa inyo, Nonoy at saka si Maylene, talagang krimen ito dahil kasal itong si Maylene. So, maaari kayong ipakulong dahil sa nangyari. At Nonoy, yung ginagawa mong pagmamaltrato rin dito sa asawa mong kay Baby, kailangan mo itigil yan. Kahit sabihin mo hindi mo siya sinasaktan, yung paghahabol ng itak, tawag dito ay psychological and emotional abuse. Mga abuso pa rin ito. At lastly, para sa akin, yung pinakamahalaga dito ay yung mga bata na mga anak ninyo at ang mga anak ninyo rin, Maylene at Tirso. Baguhin ninyo yung pag-aalaga nyo sa kanila. Kung di nyo talaga kaya, isipin nyo kung makabuti na iba ang mag-alaga sa kanila. Doktora. Unang-una, kaya kayo dumulog dito dahil kayo ay nadudumihan sa inyong paligid. At kayo naapektuhan na kung ano ang nangyayari. Kung kayo ay naapektuhan na considering na kayo mga adults or may mga edad na, what more ang mga kabataan at yung mas bata, yung mga maliliit na bata na nandito sa lugar niyo. Na talagang apektado, hindi lang yung kanilang kalinisan, kung hindi yung kanilang moralidad. Una, yung posibilidad na,
hindi na nila makikita kung gaano, kung bakit kinakailangan pala pag ganun, pwede lang pala na kahit sino. Pangalawa, yung posibilidad na dahil nakikita yun na nangyari, parang sa kanila magiging kaswal yun. Kayo mismo, pwede niyong tutukan yung mga bata. Wag na wag niyong sasabihin wala kayong panahon. Dahil kung nag-anak kayo at kung ginawa niyo yan, nagkaroon kayo ng panahon. So dapat lang gugulan nyo ng tamang panahon para ang inyong mga bata, ang inyong mga anak ay maging mabuting tao. Hindi lang sa inyo, kundi sa harap ng Diyos. Yun lang po. Father? Meron tayong kasabihan na 2 is a company, 3 is a crowd. Minsan ay kung sobra na ang tao sa isang sambayanan, ay hindi na nagkakaunawaan upang magkaroon ng kapayapaan at magandang pagsasamahan ang kapitbahayan ninyo ay dapat isakripisyo ang isa doon na kung saan nanggaling ang isang kasalanan. So ito po sinasabi po namin, Nonoy, baby, na kayo na lang po ang lumayo. At para naman sa iyo, Terso, alam kong masakit sa iyong kalooban. Lalaki ka. Nasaktan ang iyong damdamin, nasaktan ang pride mo, ngunit mas mahalaga ang pagpapatawad, mas mahalaga ang pagkakasundo at pagmamahalan muli ng iyong asawa. At para sa iyo, Jocelyn, ikaw ang nakikita kong magandang halimbawa dyan, naway pangunahan mo na magkaroon ng kalinisan at lalong-lalo na po ang presensya ng Diyos ay manatili po sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po sa ating konsensya ng bayan. Para sa akin, Jocelyn, dapat ayusin. Hindi dapat pagtiisan. Pero ang pag-aayos, padadaan sa maayos na pag-uusap, hindi sa pakikipag-away. Para sa ating mga ina, ayaw nyo naman siguro ito ang kagigis ng buhay ng mga anak ninyo. Paglaki nila, kung ano ang buhay na tinatahak nyo, pinapakita nyo sa kanila, yan din ang gagawin nila. Kasi yan ang iisipin nilang tama, yan ang iisipin nilang normal. At lahat ng ginagawa nyo, nakikita at kinalalakihan ng anak ninyo. Yan ang palagi nyong tandaan, lahat ng desisyon nyo sa buhay. Pinili nyo magkaroon ng 7 anak, 8 anak, harapin nyo ito, panindigan nyo ito, ayusin nyo ang mga buhay ninyo. Ito naman, bilang lalaki, tama nga siguro yung magbukod na kayo, umiwalay na kayo. Alam mo naman ibig sabihin, no? Kasi, nung pumayag kang magka-partner at magka-anak, marami kang karapatan na isinuko. Isa dun yung karapatan mong maglasing. Pwedeng uminom, pero hindi yung maglasing. Dahil tignan mo nangyayari kapag nalalasing ka. Wala ka ng karapatan magalit kung wala kang trabaho. Tumayo ka, maghanap ka ng trabaho. Hindi ka pwedeng magmukmuk sa bahay. Sinuko mo rin ang karapatan mong mapagod. Wala ka ng karapatan mapagod dahil may partner ka at binigyan mo pa siya ng 7 anak. So bilang isang lalaki, akuin na natin ang problema. Huwag mo natin ipapasa sa iba. Dahil bagamat mahirap talaga eh. Mahirap talaga ang buhay ngayon eh. Pero lalaki pa rin tayo eh. Eh kahit ako, nawawalan akong trabaho eh. Pero ginagawa ko ng paraan. At maghahanap ako trabaho. Walang trabaho masyadong mababa para sa akin. Kung yan po ang magpapakain sa aking mga anak at sa aking pamilya. Salamat, pare ko eh. Meron akong assistant, si Kat, di ba kilala niyo yun? Mahirap lang sila, parang ganito rin sa buhay ninyo. Pero pinalaki siya ng kanyang ina na labandera din, na tulad niyo po. Si Nanay Evelyn. Pinalaki siya na sinabi na hindi ang kahirapan natin ang magpipigil sa inyong mga pangarap. Kaya si Kat pumapasok yan kahit walang pamasahe, kahit walang baong pagkain, kahit gutom siya buong araw. Dahil may pangarap siya at nagpursigi siyang makatapos. At nakatapos siya bilang scholar. So kayo na may mga anak, huwag niyong palakhin ang mga anak niyo na kontento na lang sila kung nasan sila ngayon. Hindi makapag-aral dahil mahirap tayo, hanggang dito na lang. Huwag ganun. Huwag niyong palakhin ang mga anak niyong ganun dahil may mga paraan para sila yung makatapos ng pag-aaral. Yun lang. At eto na, taong bayan, ang huling round ng ating botohan. Tanong namin sa inyo. Para sa ating question of the day, dugyot at maingay daw ang mga kapitbahay ni Jocelyn. Anong maganda niyang gawin? Umalis sa lugar o magtiis na lang? Gamit ang inyong vote pad, press A for umalis or B para magtiis. Taong bayan, vote na.
At eto na, sa last round ng ating botohan, umalis o magtiis? Aba, 73% na nagsabing umalis si Jocelyn at 27% na nagsabing magtiis. Siguro kung may choice lang, Jelly, na ayusin. May choice na ayusin. Yun ang pipili. kong Pero mananalo. kung umalis, edi baka mas makakabuti kung nasa sayo na yan. Jocelyn, narinig mo na ang opinion naming lahat dito. Ano na ngayon ang desisyon mo? Aalis ka ba sa lugar ninyo o magtitiis ka? Jocelyn, it's time to face the people. Hindi pa ako aalis kasi ayusin ko po. Aayusin. Yun, maganda. Ay, so iba ang gagawin niya sa sinabi ng taong bayan, which is Oo. maganda. May sarili siyang desisyon. Ay, ang hangad lang naman talaga natin ay matahimik na kayo ni na Baby at Mylene, pati na sina Nonoy at Tirso. Alam mo, dadagdag ko lang sana. Alam niyo, subukan niyo. Halimbawa, ikaw, Nonoy, nasa bahay ka lang minsan. Subukan mo makipaghalubilo, umikot-ikot dun sa iyong barangay. Alamin niyo po kung anong mga serbisyong meron Oo. ang barangay. Para makita niyo rin kasi may ibang mga tao ron, gusto talaga maging matibay yung kanilang barangay. Kaya lahat ay tumutulong. Nasa pagtutulungan yan eh. Nakatira kayo sa isang komunidad, edi magtulungan para mas maganda ang buhay. Correct. Oh, para happy. Maraming po salamat sa ating mga bisita at inyong ipinagkatiwala ang inyong kwento sa amin. Maraming salamat din sa paggabay ni na Attorney Karen Jimeno, Dr. Camille Garcia, and Father Sunny Merida. Ang mahal nating Konsyensya ng Bayan! Taong bayan, tandaan, lagi po kaming handang tumulong para sa happy change. Ako po si Tintin Babaw. hanggang sa susunod na harapan, ako po si Edu Manzano. At ako naman po si Jelly de Belen. Sa Taong Bayan ang opinyon, Sa iyo ang desisyon. face the people!